Mga ka-diskarte chicks, may tanong ako sa inyo. May kakilala ka bang lalaki na halos ibigay na ang buong mundo sa babae? Laging available, laging una nagchat-chat, laging nanlilibre, laging sweet pero ang ending, sin. O kaya, kuya lang talaga ang tingin ko sa'yo. Samantalang may isa namang lalaki, hindi naman sobrang gwapo, hindi rin milyonaryo, hindi rin araw-araw nagme-message, pero bakit parang siya pa ang gustong kausap ng babae? Bakit parang siya pa ang laging nahanap? Anong meron sa kanya? Mga ka-diskarte chicks, ang totoo, maraming lalaki ang akala nila para makuha ang gusto nila sa babae, kailangan nilang doblehin ng effort. Sa psychology ng attraction, may mga pagkakataon na habang mas hinahanap mo ang isang tao, mas lalo siyang lumalayo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 8 na diskarte na makakatulong para magkaroon ka ng mas magandang koneksyon sa babae nang hindi ka nagmumukhang desperado. At bago tayo magsimula, disclaimer lang mga ka-diskarte chicks ha. Ang video na ito ay hindi para manipulahin ng babae, lokohin siya o pilitin siya magkagusto sa'yo. Ang layunin natin ay tulungan kang maging mas confident, mas emotionally attractive at mas marunong makipag-communicate. Dahil tandaan mo, ang tunay na attraction ay hindi pinipilit. Ito ay kusang nabubuo kapag tama ang ugali, tamang timing at tamang approach. Kaya kung handa ka ng maging mas matalino sa pakikitungo sa babae, tara, simulan na natin. So number 1, huwag mong gawin siya ang sentro ng buhay mo. Mga ka-diskarte chicks, ito ang unang pagkakamaling ginagawa ng maraming lalaki. Nakilala lang ang babae noong Lunes. Pagsapit ng Miyerkules, parang asawa na ang turing. Lahat ng oras sa kanya, lahat ng isip sa kanya, lahat ng allowance sa kanya. Pati future names ng magiging anak, napag-isipan na. Relax lang, ka-diskarte chicks. Ito ang psychology dyan. Kapag ipinakita mong umiikot ang buong mundo mo sa isang babae na halos kakakilala mo pa lang, unti-unti niyang mararamdaman na wala ka ng ibang pinagkakaabalahan. At alam mo kung ano ang kadalasang nangyayari? Nawawala ang excitement. Bakit? Dahil wala ng challenge. Hindi niya kailangan mag-effort, hindi siya kailangang kilalanin ka pa, kasi ibinuhos mo na agad ang lahat. Mas attractive ang isang lalaking may sarili pa ring buhay. May trabaho, may pangarap, may barkada, may pamilya, may hobby, at oo, may oras para sa sarili. Kapag nakita ng babae na masaya ka kahit wala siya, mas nagiging interesado siyang malaman. Bakit kaya ganito siya? Dati ba talaga siyang ganito? Ano bang ginagawa niya kapag hindi kami magka-chat? Doon nagsisimula ang curiosity. At tandaan mo, curiosity creates attraction. Hindi ibig sabihin nito na magpaka-hard to get ka. Ang ibig sabihin lang, wag mong kalimutang mabuhay para sa sarili mo. Dahil ang lalaking may sariling direksyon sa buhay, mas madaling hangaan kaysa lalaking umiikot ang mundo sa isang babae. So number 2, magbigay ng direksyon. Huwag laging hingi ng approval. May napansin ba kayo kapag may lakad ang tropa, laging may isang tao na nagsasabing, bahala na kayo, kahit saan, kahit ano, kayo na bahala, hanggang sa walang natutuloy. Ganito rin minsan sa pagkikipag-date. May ibang lalaki kasi lahat na lang tinatanong, saan mo gustong kumain, anong gusto mong gawin, ikaw bahala, pwede ba? Okay lang ba? Walang masama sa pagtatanong, pero kung lahat ng desisyon ay pinapasa mo sa babae, para ka nagpapakita na wala kang sariling direksyon. Sa psychology, maraming tao ang komportable kapag kasama nila ang isang taong marunong magdesisyon. Hindi dahil bossy siya, kundi dahil nagbibigay siya ng sense of certainty. Halimbawa, imbis na, saan mo gustong kumain? Pwede mong sabihin, may nakita akong kapihan, mukhang masarap. Tara, subukan natin. Hindi mo siya pinipilit. Nagbibigay ka lang ng malinaw na plano. Kapag hindi siya available, okay lang. Pwede naman siya magsabi ng ibang schedule. Ang importante, nakikita niyang marunong kang mag-lead
At mga kadiskarte chicks, hindi lang ito tungkol sa date, pati sa buhay. Kapag alam ng babae kung saan papunta ang isang lalaki, mas madali siyang magtiwala rito. So number 3, huwag mong ipilit na ikaw ang pinakamabait. Mga kadiskarte chicks, ito ang medyo masakit. Pero kailangan natin pag-usapan. Maraming lalaki ang gustong mapansin kaya paulit-ulit nilang sinasabi, mabait naman ako, hindi ako katulad ng ibang lalaki. Never kitang sasaktan. Ang tanong, kung totoong mabait ka, bakit kailangan mo pang sabihin? Alam mo kung ano ang mas malakas kaysa salita? Consistency. Mas maniniwala ang babae sa ginagawa mo kaysa sa sinasabi mo. Kung sinabi mong gentleman ka, ipakita mo. Kung sinabi mong responsable ka, ipakita mo. Kung sinabi mong may respeto ka, ipakita mo. Hindi mo kailangan magbenta ng sarili mo na parang promo sa supermarket. Isa pa, may ibang lalaki na halos lahat ng chat puro papuri. Ang ganda mo, ang cute mo, ikaw na pinakamaganda. Ikaw lang ang gusto ko sa umpisa. Nakakatuwa, pero kapag araw-araw, nawawala ang impact. Parang alarm clock. Noong una nagigising ka, pagtagal hindi mo na pinapansin. Mas maganda ang usapang may halong biro. May konting challenge, may kwento, may tawanan. Halimbawa, imbis na sabihin mong, ang ganda mo, pwede mong biruin. Naku, mukhang ikaw talaga ang dahilan kung bakit late na naman ako. Mag-scroll ngayon O kaya, feeling ko ikaw yung tipong sasabihin mong 5 minutes ka lang. Tapos 30 minutes pala. Mas natural, mas masaya, mas conversational. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging komedyante. Ang kailangan mo lang maging komportable sa sarili mo. Dahil ang confidence, mas nararamdaman kaysa ipinagmamalaki. So number 4, hayaan mo rin siya ang mag-effort. Mga kadiskarte chicks, may tanong ako. Kung ikaw lang palagi ang nagchat-chat, ikaw lang ang unang good morning, ikaw lang ang nagyayaya, ikaw lang ang nagtatanong kung kumain na ba siya, tapos siya, puso lang ang reply. Minsan, haha. Minsan, sin. Minsan, wala talaga. Sino ang mas invested sa inyong dalawa? Ikaw lang, di ba? Ito ang hindi naiintindihan ng maraming lalaki. Ang attraction ay parang sayaw. Hindi pwedeng ikaw lang ang gumagalaw. Kailangan pareho kayong may hakbang. Sa psychology, mas pinapahalagan natin ang mga bagay na pinaghihirapan natin. Kaya kung gusto mong malaman kung interesado talaga siya, bigyan mo rin siya ng pagkakataong mag-effort. Halimbawa, ikaw ang lagi nauunang mag-chat. Subukan mong minsan na wag. Hindi para maglaro ng isip, kundi para makita kung hahanapin ka rin ba niya. Kung interesado siya, malaki ang posibilidad na siya naman ang unang mag-message. Pero kung ilang linggo na ang lumipas, wala pa ring paramdam. Mga kadiskarte chicks, baka hindi ikaw ang priority niya at ayos lang yun. Mas mabuti nang malaman ng totoo kaysa mabuhay sa puro baka. Tandaan mo, hindi mo kailangan pilitin ng taong gusto ka. Kapag may interes ang babae, makakahanap yan ng paraan para ipakita. Hindi man araw-araw pero mararamdaman mo ang effort. At isa pa, huwag mong isipin na lahat ng effort ay kailangang regalo o gastos. Minsan, ang simpleng pag-alala sa sinabi mo noong isang linggo, pagkumusta sa'yo kapag alam niyang busy ka, o pagyayaan niyang magkape, malaking effort na yon. Kaya huwag kang puro nagbibigay. Hayaan mo rin makatanggap dahil ang healthy na connection, hindi one way. So number 5, huwag masyadong available. Mga kadiskarte chicks, ito ang paboritong gawin ng maraming lalaki. Nag-chat ang crush. Kahit nasa CR, nagre-reply agad. Kahit nasa meeting, patagong nagtatype. Kahit naglalaro ng basketball, iiwan ang bola. Baka magalit? Kadiskarte chicks, hindi ka empleyado ng babae.
Hindi mo kailangang on call 24 hours. May buhay ka rin at dapat alam niya yon. Ngayon, linawin natin. Hindi ko sinasabing magpaka-snub ka. Hindi ko rin sinasabing maghintay ka ng 5 oras bago mag-reply para lang magmukhang busy. May gumagawa niyan. Ang tawag doon, arte. Ang punto natin magkaroon ka ng totoong buhay. Kung nagtatrabaho ka, kung nasa gym ka, mag-gym ka. Kung kasama mo pamilya mo, i-enjoy mo ang oras. At kapag libre ka na, doon ka mag-reply. Alam mo kung bakit? Kapag nakita ng babae na hindi umiikot ang schedule mo sa kanya, mas nararamdaman niyang may halaga ang oras mo. At tandaan mo, ang taong marunong magpahalaga sa sariling oras, mas nire-respeto ng ibang tao. Isa pa, kapag lagi kang available, minsan nasasanay ang tao na nandyan ka lang palagi. Parang wifi. Kapag meron, hindi napapansin. Pero kapag nawala, doon lang nila nare-realize kung gaano ito kahalaga. Kaya huwag kang matakot na magkaroon ng sariling priorities. Hindi yon ang pagiging suplado. Yon ay pagiging responsable sa sarili mong buhay. So number 6, gawin mong masaya ang pakikipag-usap. Mga ka-diskarte chicks, real talk. May mga lalaki talagang parang job interview kung makipag-chat. Kumain ka na? Saan ka? Anong ginagawa mo? Busy ka ba? Anong favorite color mo? Hindi naman masama ang mga tanong na yon. Pero kung yon lang palagi, kahit ako aantukin. Ang sikreto, huwag mong isipin na ang goal mo ay magtanong na magtanong. Ang goal mo ay gumawa ng magandang experience kapag kausap ka. Halimbawa, imbis na anong ginagawa mo, pwede mong sabihin, feeling ko nasa kama ka lang ngayon. Tapos kunwari busy. Aminin! O kaya, may kutob ako. Ikaw yung tipong kapag nagluluto, 2 beses mo nang titikim bago ihain. Kapag mali ka, matatawa siya. Kapag tama ka, mas matatawa siya. At magsisimula na ang kwentuhan. Diyan pumapasok ang psychology. Mas tumatagal sa isip ng tao ang emosyon kaysa impormasyon. Baka makalimutan niya ang eksaktong sinabi mo. Pero hindi niya makakalimutan ang pakiramdam na masaya siyang kausap ka. Kaya magkwento ka rin, magbiro, magbahagi ng nakakatawang nangyari sa araw mo. Magtanong ng mga tanong na may kwento. Halimbawa, kung isang araw lang, pwede kang mawala sa trabaho nang walang problema. Saan ka pupunta? O kaya, kung may isang pagkain na pwede mong kainin habang buhay, ano yun? O diba? Mas natural, mas buhay, mas engaging. At tandaan mo, hindi mo kailangan maging pinakamadaldal. Minsan, ang pinakamagaling makipag-usap, hindi yung pinakamaraming sinasabi, kundi yung marunong makinig kapag naramdaman ng babae na interesado ka talaga sa sinasabi niya. Mas magiging komportable siya mag-open up. At kapag dumating na kayo sa puntong nagkukwentuhan na kayo, nang hindi ninyo napapansin ang oras, doon nagsisimulang mabuo ang mas malalim na koneksyon. Sa number 7, kapag paulit-ulit kang hinahayaan, matuto ka ring umalis. Mga ka-diskarte chicks, ito siguro ang isa sa pinakamahirap gawin, lalo na kapag gusto mo talaga ang isang babae. Kasi minsan kahit ilang beses ka nang nasin, kahit ilang beses ka nang kinansela, kahit parang ikaw na lang palagi ang naghahabol, sinasabi mo pa rin sa sarili mo, baka busy lang, baka may problema lang, baka sa susunod maging okay na. At oo, may pagkakataon naman talagang ganon. Pero kung palaging ganon, ibang usapan na yon. May kasabihan nga, kapag ang tao gusto ka, gagawa siya ng paraan. Kapag ayaw ka, gagawa siya ng dahilan. Masakit pakinggan pero totoo. Mga ka-diskarte chicks, hindi mo kailangang magalit. Hindi mo kailangang magparinig, hindi mo kailangang mag-post
ng mga hugot sa Facebook na akala mo si Shakespeare. Ang kailangan mo lang ay tanggapin ang sitwasyon at magpatuloy. Alam mo kung bakit? Dahil ang lalaking marunong tumanggap ng rejection mas malakas kaysa lalaking paulit-ulit na ipinipilit ang sarili niya. Sa psychology may tinatawag na self-respect signal. Kapag marunong kang umalis sa sitwasyong hindi na healthy para sa'yo, ipinapakita mong alam mo ang halaga mo. At tandaan mo, hindi ibig sabihin na aalis ka para habulin ka. Hindi yon ang punto. Ang punto, umalis ka dahil alam mong hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo sa taong hindi naman interesado. At alam mo, ang nakakatuwa, may mga pagkakataon na kapag tumigil ka na sa kakahabol, doon pa lang nila nare-realize ang halaga mo. Pero kung hindi man mangyari yon, okay lang. Kasi ang tunay mong panalo, hindi ang mapasagot siya. Ang tunay mong panalo ay hindi mo nawala ang respeto mo sa sarili mo. Sa number 8, ang pinaka-attractive na lalaki ay hindi yung laging nanghahabol, kundi yung may direksyon sa buhay. Mga ka-diskarte chicks, ito na ang pinaka-importante sa lahat. Maraming lalaki ang nagtatanong, anong message ang dapat kong i-chat? Anong pick-up line ang effective? Anong diskarte para mahulog siya? Pero baka mali ang tanong. Ang mas magandang itanong ay, anong klaseng lalaki ba ang gusto kong maging? Dahil isipin mo ito, kung ang buong araw mo umiikot lang sa paghihintay ng reply, sa pag-check kung na-view na ba ang story mo, sa pag-iisip kung bakit isang oras na siyang hindi nagre-reply, sino ba talaga ang may control? Siya? Pero kapag abala ka sa pagbuo ng career, sa pag-aaral, sa negosyo, sa pag-aalaga ng katawan mo, sa pag-iipon, sa pag-abot ng mga pangarap mo, unti-unti mong mapapansin, hindi mo na kailangang habulin ang validation ng kahit sino. At iyon ang isa sa pinaka-attractive na katangian ng isang lalaki. Hindi kayabangan, hindi pagiging cold, hindi pagiging playboy, kundi ang pagiging secure. Kapag secure ka sa sarili mo, hindi mo kailangang magyabang. Hindi mo kailangang makipagkompetensya sa ibang lalaki. Hindi mo kailangang makaawa para lang mapansin kasi alam mong kung hindi siya, may iba pang darating. At kung wala pa, ayos lang dahil buo ka pa rin bilang tao. Mga ka-diskarte chicks, ito ang gusto kong tandaan ninyo. Ang goal ay hindi makuha ang kahit sinong babae. Ang goal ay maging klaseng lalaki na kusang nire-respeto, pinapahalagahan at gustong makasama ng tamang babae. Kapag yun ang naging mindset mo, hindi lang sa love life ka aangat, pati sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya, at sa buong buhay mo. Kaya mga ka-diskarte chicks, balikan natin ang 8 diskarte natin ngayon. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang isang babae, magbigay ng direksyon kaysa laging humihingi ng approval. Hayaan mong ang gawa mo ang magsalita, hindi puro salita. Bigyan din siya ng pagkakataong mag-invest sa connection ninyo. Huwag maging sobrang available. Alagaan mo rin ang sarili mong oras. Gawing masaya at memorable ang bawat usapan. Kapag paulit-ulit kang hindi pinapahalagan, matutong umalis. At higit sa lahat, unahin mong maging pinakamahusay na bersyon ng sarili mo. Dahil tandaan mo, ang babaeng tama para sa'yo ay hindi lang titingin sa sinasabi mo. Mapapansin din niya ang klase ng lalaking pinili mong maging. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo sa baba. Self-respect muna. Gusto kong makita kung ilan sa mga ka-diskarte chicks natin dito ang pipiling mag-level up kaysa maghabol. At kung may tropa kang feeling mo, kailangan ding marinig ang mensaheng ito, i-share mo sa kanya. Baka ito na ang reality check na matagal na niyang kailangan. At syempre, kung gusto mo pa ng mga psychology-based na tips tungkol sa attraction, relationships, body language at self-improvement, huwag mo kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para
para hindi ka mahuli sa mga susunod nating upload. So ayun mga ka-Diskarte Chicks, sana may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Mark Angelo Ramos from Batangas de la Paz, Sitio Curo, Mercedita Polegrates watching from Davao, Joel San Pedro from Talavera Nueva Ecija, Rene Rojas from Reg Crest, Cavite, Stephen Ortiguesa ng Rosario, Cavite, Larry Martinez ng Bulacan, Bulacan, Nisja Meking ng Butuan City, Nelson Bron ng Cam Norte, Richard Monte de Ramos ng Maasin City, Southern Leyte, at kay Bernard Makabua, solid fan from Cagayan de Oro City. Guys, maraming salamat po sa support at panonood. Mga ka-Diskarte Chicks, dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa nasa shoutout, gusto mong mga shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabi ko ng topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.